Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin, nagligtas sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng banal na sakripisyo po ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa umagang ito. Sa kabila ng masamang panahon, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig kami ng banal na salita at magkaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa fellowship na ito, at yung mga kapatiran na hindi po nakakasama sa oras na ito, kahit saan man po sila, Panginoon, ingatan niyo po sila sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay ng Diyos. Alam po namin na yung buhay po namin ay nasa kamay ng Panginoon, at maluwalhating kalooban mo ay matupad sa aming buhay. Lahat po ng mga taong ligtas, yung mga kapatiran po dito, ay magamit po para sa inyong maluwalhating kalooban. Maraming pagsubok at pagturusa ay dumarating po sa aming buhay. At natitisod po kami sa iba't ibang uri ng tukso ng salibutan at pagnanasa ng laman. Nagtitiwala at umasa po kami, Panginoon, sa inyong mahabagin at gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang makalakad po kami ayon po sa inyong dakilang kalooban. Ingatan niyo po ang mga churches na nahirapan po ngayon sa itong darating na bagyo. Protektahan niyo po lahat po ng mga kapatiran at mga churches upang maligtas po silang lahat upang wag po magkaroon ng masyadong malaking yung damage sa kanila. Ipinagtitiwalaan po namin ang oras na ito sa inyong mahabaging kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. So, Roma chapter 13 po. Roma chapter 13, verse 11. So, Roma chapter 13, verse 11 hanggang 14 po. Roma chapter 13, verse 11 hanggang 14. Babasahin ko po ito. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakpat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad kayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibuko. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. So, verse 14 po, isang verses. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. So, yung sermon po ngayon ay, yung title po ng sermon natin ngayon ay Put
on Christ. Put on Christ. Isulat ko po dito. So, put on Christ. Patuloy po tayo nasa Roma chapter 13. Yung 2 weeks ago, pinag-usapan po natin Roma chapter 13 patungkol sa utang. Naalala niyo po ba natin yung utang? Yung utang sa pera ay hangga't maaari iwasan. Utang sa pera. Kahit hindi po totally pwede walang utang sa ating buhay. Pero hangga't maaari po, kailangan po natin iwasan yung utang sa pera. Para hindi po tayo maging alipin ng nagpapautang sa atin. Pero anong klaseng utang po ay maganda? Magandang utang? Utang sa puso. Okay? Utang na loob. Yun po yung magandang utang. So, paano po makakaroon ng utang sa pera? Utang sa puso? Yung kapag umiibig po tayo, nagmamahalan po tayo sa bawat isa. Yun po yung mga utang na loob. Kapag tumanggap po ako ng biyaya, ng ibang tao, meron na po akong utang na loob. Kaya gusto po natin isukuli. Gusto po natin bayaran yung utang na loob. So magandang utang po yon, yung pag-ibig. Ano pa po yung utang na maganda? Yung utang ng Ebanghelyo. Yun po yung lagi yung utang na Ebanghelyo. Ano pong ibig sabihin? Meron po tayong utang kay Kristo dahil sa kanyang sakripisyo. Meron din po tayong utang sa mga unang ligtas na Kristiyano dahil sa kanilang sakripisyo. Kung hindi po sila nag-sacrifice, ligtas po ba tayo? Hindi po. Okay? Kung hindi po sila nag-sacrifice, kung hindi po sila nagbigay ng kanilang buhay para sa kaligtasan ng iba, wala po tayo dito ngayon. Kaya lahat po ng mga kaligtasan natin, yung kaligtasan po natin ay nasa ibabaw ng mga sakripisyo ni Kristo, sakripisyo po ng ibang mga brothers sisters. Kaya meron po tayong utang sa puso dahil sa kanilang sakripisyo, ligtas na po tayo. Kaya kailangan din po natin mag-sacrifice para sa kaligtasan ng ibang tao. Yun po yung paraan kung paano bayaran po natin yung utang ng Ebanghelyo. So yun po yung pinag-usapan po natin last time. Ngayon po, from verse 11 hanggang 14, so ito din po yung mahalagang mensahe po ni Apostle Pablo sa mga kapatiran sa Roma. Verse 11 po, verse 11. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. So yung unang mensahe po dito ay gising tayo, gising. Gising ka sa pagkakatulog. Alam natin yung panahon po ngayon, oras na, ay malapit na yung pagbalik ng Panginoong Jesucristo, second coming of Jesus Christ. So, higit na malapit na sa atin ng kaligtasan kaysa nung tayo ay sumampalataya nung una.
So, higit na malapit yung ating kaligtasan. So, yung kaligtasan po dito ay, sabi dito, ay darating pa. So, ibig sabihin, yung kaligtasan po ito ay hindi po ito kaligtasan ng ating kaluluwa, yung espiritu. Yung kaligtasan po ito, kaligtasan po ng ating katawan, yung glorification. So, alam po natin yung tatlong stage ng kaligtasan. Nung naligtas po tayo na ipanganak na muli, yun po yung kaligtasan ng ating espiritu. Kasi po dito po nalilito po yung mga tao na yung kaligtasan na hindi pa darating pa, hindi pa nangyari. Kaya pag sinabi mo ligtas ka na, mali yun. Nalilito po sila dito, nalilito po sila sa talatang ito. Pero yung kaligtasan po dito, hindi po ito kaligtasan ng ating spirito. Ito po ay kaligtasan ng ating katawan, body. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan. So, malapit na sa atin yung kaligtasan. Anong ibig sabihin? Malapit na sa atin yung kaligtasan. Ano po yung malapit na? Yung ating, yung pagbabago ng ating katawan, kailan po ito mangyari? Mangyari po ito sa second coming. Okay, second coming. Kaya, so, dapat malinaw po sa atin. So, dapat malinaw po sa atin. So, ito po yung unang kapanganakan. Unang kapanganakan. Meron po tayong birthday. Meron po tayong birthday. Tapos, habang buhay pa tayo, so dumating po yung araw na nakatanggap po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, kaya ito po yung pangalawang kapanganakan. Pangalawang kapanganakan. Sabi ni Jesus, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito po yung pangalawang kapanganakan, salvation of our spirit. Salvation of our spirit. So, mula dito, yung panibagong buhay, yung new life, yung panibagong buhay ay nagumpisa na po. So, unti-unti. So, nagbabago po yung ating buhay, yung character, yung ating ugali. Okay? Yung ating puso, yung ating pananalita, yung ating kilos ay unti-unti nagbabago. So, yun po yung kaligtasan ng ating character. Kaligtasan ng ating pamumuhay. Yung change, yung growing paglalago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Ito po yung salvation of our soul, o ito po yung salvation of our character. Yung growing process. So, growing to. So, tapos pagdating po ng Panginoong Jesucristo, second coming of Jesus. Okay? Second coming of Jesus. So, babaguhin po niya yung ating hamang na katawan. So, kukunin po ni Jesus lahat po ng mga taong ligtas. Saka yung mga taong hindi pa ligtas ay may iwan. Yun po yung mangyari sa second coming of Jesus. So, dito po, lahat po ng mga taong ligtas ay kukunin. Hindi po ganitong katawan. Anong klaseng katawan? So, anong tawag po? Glorified body. Glorified body. Okay? Glorified body. Okay. So, maluwalhating katawan. Glorified body.
Yung kaligtasan po dito, malapit na sa atin yung kaligtasan. Malapit na sa atin yung kaligtasan. Ito po ay yung salvation of our body. Kukunin po niya yung ating katawan. Malapit na ito. Ibig sabihin, malapit na yung second coming. Mula nung kaysa nung tayo ay sumampalataya. Nung tayo ay sumampalataya. Ito po ay kaligtasan ng Spirit. So, meron po tayong araw ng kaligtasan. Tama po? So, lahat po tayo ay araw ng kaligtasan. Okay? Kung wala po kayong araw ng kaligtasan, ay punta kayo sa akin. Ito po yung kailangan mangyari po ito sa atin. Yung day of salvation, yung born again, so ipinanganak na muli, anak tayo, ako ng Diyos. So mula nung ligtas po tayo, sa ating pamumuhay Kristiyano, anong sabi natin? Palapit po yung araw na ito, palapit po yung pagbalik po ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa Bible po, maraming verses po ay tungkol sa itong tatlo. Naligtas ako sa biyaya ng Diyos at lumalago ako sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Holy Spirit. Okay. Tapos, yung growing po, ito po yung nangyari sa loob ng, sa loob ng church. Napakahalaga po ito. Yung growing sa ating faith, hindi po nangyari po ito sa bahay. Kung nag-iisa ka lang sa bahay, never ito mangyari. Yung growing sa ating faith ay nangyayari sa loob ng iglesia. Sa iglesia, ito po yung body of Christ, ito po yung puno ng ubas. Lahat po tayo ay sanga. Yung sanga po ay dapat dumikit sa puno para lumago. Tapos, ano po yung kailangan dito? Kailangan din po yung gabay at tulong ng Holy Spirit. Okay. Ito po yung dalawa. Nasa church po tayo lumalago at sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Holy Spirit, lumalago po tayo. So, nandito po tayo ngayon. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, gabi na. Kaya pag malapit na po, ito po yung araw ng rapture, yung araw ng kaligtasan ng ating body. Sabi dito, ito po yung madaling araw. Kaya yung bahagi po ito, yung panahon po ito, napakadilim. Gabing-gabi ito. Madilim dahil malapit na po yung araw. Malapit po yung umaga. Okay, malapit po yung umaga. Kaya yung panahon po natin ngayon ay madilim na gabi. Gabing-gabi na po tayo ngayon. Kaya tingnan po natin yung takbo ng mundo ngayon. Madilim po talaga. Yung takbo ng mundo ngayon ay madilim na madilim. Pagulo na pagulo. Bakit? Yung kadiliman po ay kasalanan. Yung kadiliman po ay kasalanan. Ibig sabihin, yung panahon po natin ngayon ay padilim na padilim. Pasama na pasama, pagulo-pagulo. Kaya yung mga tao po ay naliligaw. Dahil madilim po sila. Nasa kadiliman po sila, kaya madali po sila naliligaw, natitisot, dahil madilim. Gabi na. So, walang ilaw, walang liwanag sa kanilang buhay. So kaya verse 11, bukod dito, alam ninyo ang panahon. Dapat alamin po natin yung panahon. So dapat natin alamin kung nasaan po tayo ngayon. Okay. Maraming mga information, maraming mga data, kailangan po natin malaman. Maraming knowledge, kailangan po natin malaman. So, yung mga nanay po dito, kapag namamalengke po kayo,
Anong tindahan ay pinupuntahan? Okay. Mas mahal o mas mura? Oh, mas mura. Kaya may idea po kayo kung saan mura. Tama po? Oh. Yun po yung napakalaking tulong kung saan mura. Okay? Kung saan mura. Oh. Para mas-save. Para mas-save. Yun po yung kailangan information. Saan mahal, saan mura. Okay? So, sa mga pasyente, sa mga may sakit, anong information kailangan po nila? Okay? Anong ospital ay magaling? Magaling. Anong doktor? Magaling. Anong gamot ay magaling? Yan po yung hinahanap po nila. Okay? Dahil para gumaling yung sakit. So, para sa mga estudyante, anong information mahalaga sa kanila? Anong school ay maganda? Anong school? Anong trabaho ay maganda? Malaking sahod, okay? Saka yung mga working, yung condition maganda. So maraming information po yung kailangan po natin, knowledge po yung kailangan po natin sa buhay. Pero sabi dito, alamin ninyo yung panahon. Kung kailan ngayon, kung nasaan na po tayo sa kasaysayan ng mundo ito. Ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Ito po yung problema. Ito na yung oras ng gising. Okay? Oras ng gising upang oras na magising tayo sa pagkakatulog. Yung sleeping Christian. Ito po yung mensahe po ni Apostle Pablo. So maraming Kristiyano po ay nasa tulog. Okay. Dahil gabi na. So maraming Kristiyano natutulog, kaya ito yung kailangan gising. So alam po natin yung storya sa Matthew chapter 25, yung parable ng 10 berihen. Naalala po ba ninyo? Yung 10 berihen. Ay naghintay po sila ng lalaking ikakasal. So punta po tayo, Matthew chapter 25. So Matthew chapter 25, verse 1. Ang kaharian ng langit ay may hahambing sa 10 berihen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila may hangal at ang 5 ay matatalino. So 10 berihen, sabi po dito, kaharian ng langit ay katulad ng 10 berihen. Yung 10 ay buo, di ba? Buo. 10 po ay buo. Ito po yung kumakatawan ng lahat ng tao sa mundo ito. Buong mundo. Pero yung 5 ay hangal at 5 ay matalino. So, katulad ng mga ibang parabol, yung mga nasa kanan, tupa, nasa kaliwa, kambing. So, ganito po lagi sa Biblia, yung separation. May narrow gate, may wide gate. Okay? Sa mga 10 ketongin, may bumalik kay Jesus, may hindi bumalik. Sa second coming of Jesus, meron pong taong kukunin, meron pong taong iiwan. May taong pupunta sa langit, may taong pupunta sa impyerno. Okay. Dito, sa mga 10, may 5 hangal, may 5 matalino. Bakit hangal po silang tawag? Dahil yung kanilang dinala ay ilawan lang ilawan. Parang sasakyan meron pero walang diesel. Sasakyan lang meron pero walang diesel. Kung gano'n, pwede ba tumakbo? So, hindi pwede. Hangal po sila.
ilawan lang dinala, pero walang langis. Yung mga matalino po ay dinala po nila yung ilawan at langis lahat. Ang problema po, verse 5, basahin po natin, 3, 2, 1. Samantalang naalantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat ay nakatulog. Okay. So, delay. So, nadidelay yung second coming, yung pagdating ng lalaking ikakasal. Sino po ito, lalaking ikakasal? Si Jesus. Okay. Panginoong Jesucristo po ay tinatawag na lalaking ikakasal. Sino po yung babaeng ikakasal? Church. Okay? Church. Yung mga Kristiyano po, lalo po yung mga church po ay babaeng ikakasal. Panginoong Jesucristo ay lalaking ikakasal. Kaya ganito po yung nangyari sa itong huling panahon. Kapag malapit na po yung second coming of Jesus Christ, kahit sa mga taong ligtas, Kristiyano, meron din pong mga natutulog. So ito po yung pag-usapan po natin ngayon. Saan po natutulog po yung mga tao? Saan po? So pumunta po tayo sa Marcos chapter 13. Marcos chapter 13. So verse 35. Marcos chapter 13 hanggang 37, babasahin ko po. Kaya't maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoong ng bahay, kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka sa bigla niyang pagdating ay matakpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So ito naman po ay patungkol sa second coming of Jesus. So hindi ninyo alam kung kailan siya darating. So ito po yung isang napakahalagang promise sa lahat ng mga Kristiyano. Babalik po siya, babalik. Dumating po siya sa libutang ito 2,000 years ago at namatay siya sa cross at binuhay siya muli sa mga patay, umakyat sa langit. Tapos meron na po tayong promise, yung pangako na babalik po siya sa mundong ito, babalik. Sabi niya, babalik ako, pero hindi po niya nabanggit ng exact yung date, yung oras kung kailan. Ano lang nabanggit po ni Jesus? Yung mga tanda, signs lang, signs. Kaya ito po yung maranasan, madalas po, pinag-aralan po natin sa Bible seminar. So, di ba, yung signs ng last day. So, yung mga nangyari po sa ating panahon ay signs ng last day. Okay? Yung takbo ng ekonomiya, takbo sa politiko, takbo sa mga takbo ng ekonomiya, takbo ng mga politiko, lahat. So, ay palapit na nagtuturo sa lahat po ng mga nangyari sa ating panahon ay nagtuturo sa atin na malapit na yung second coming of Jesus Christ. Okay. Gabing-gabi na. Sabi dito, maaari sa gabi, maaari sa hating gabi, maaari sa pagtilaok ng manok. So, anong oras po yung tumitilaok yung manok? Anong oras? Huh? Parang mas maaga po yung manok dito sa Philippines. Mga alauna, so ingay na. O sa umaga. Okay. So mula gabi, hating gabi, pagtilaok ng manok at umaga. Okay. Ito po yung oras na darating po ang Panginoong Jesucristo. Baka sa bigla niyang pagdating.
ay matagpuan tayo matutulog. Tulog saan? Ito po yung mahalagang tanong. Tulog saan? Okay? Hindi po ito tulog sa physical na tulog. Ito po yung tulog ng ating spirit. Tulog ng ating isip, puso. Lucas chapter 21. Lucas chapter 21 verse 34. Kapag natutulog po tayo, so nawawala po yung isip, di ba? Nawawala po yung isip. Kapag natutulog po, hindi po niya alam kung anong oras. Tama po? Hindi niya alam kung anong oras. Okay? Tapos hindi niya alam kung nasaan na siya kapag tulog. Kaya dinadala siya sa ibang lugar, hindi niya alam. Kaya ginagamit po natin yung alarm sa cellphone, okay? Para gumising po tayo sa tamang oras. Mark chapter 13 verse 35 hanggang 37. So, Lucas chapter 21. Lucas chapter 21 verse 34 hanggang 35. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan. Alalahanin ukol sa buhay na ito at bigla dumating ang araw na iyon na parang bitak, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. So, baka magumon ang inyong puso. Yung magumon, matulog. So, malapit po yung meaning. Baka matulog ka sa katakawan, baka matulog ka sa kalasingan, baka matulog ka sa mga alalahanin sa buhay. Dito po natin nakikita kung ano po ang nagpapatulog sa atin, kung ano po ang nagpapawala ng ating mga isip bilang isang Kristiyano. Magumon ang inyong puso. Magumon, ano pong ibig sabihin magumon? So walang damdamin, walang karamdaman, walang feeling. Okay? Kahit tinusok ka ng karayom, so walang nararamdaman ng kirot. Kahit natusok ka ng karayom, walang naramdaman na sakit. Nagumon. Manhid yung isip. Tulog na, tulog. Lalo kapag malalim na po yung tulog, so kahit dinadala po siya sa malayong lugar, ay hindi napapansin, hindi niya alam. Kahit magumon ang inyong puso sa katakawan, yung katakawan po ay kasakiman sa makamundong bagay, sakim sa makamundong bagay. Ito po yung unang nagpapatulog sa mga tao. Pangalawa, kalasingan. Yung kasiyahan sa mundong ito, kalasingan. So lalo na po yung mga taong lasing ay walang isip. Masaya kahit masaya po siya pero walang isip. Kinabukasan, pagkagising po niya sa kinabukasan, doon po bumabalik po yung isip niya. Lasing. At mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Yung alalahanin, yung worry, yung kabalisahan sa mga makamundong buhay, sa buhay po natin. So, kamusta po ba tayo, brothers, sisters, kapatiran? Nakagising po ba tayo o natutulog po ba tayo? So, dapat gising po tayo, gising. Dapat natin malaman kung anong panahon po ngayon.
malapit na po yung umaga. So, hindi sapat po yung oras. Kapag pagdating po ng Panginoon Jesucristo, so nasa panahon po tayo ng nasa panahon po tayo ng kadiliman ngayon. Okay? Dito, so isipin po natin kung kailan po kayo na-save. Mga 5 years ago, mga 3 years ago. Ako po, 1987 po ay August 8 na-save. Noon po, kahit noon pa po, sabi po, narinig ko po sa tuwing sermon, malapit na po yung second coming, malapit na po yung second coming. Pagpasok po sa millennium, 2000, year 2000, ay malapit na yung second coming. Mula nung panahon pa ni Apostle Pablo, sabi po niya, malapit na. Mula pa noon panahon po ni Apostle Pablo, sabi po ng mga apostol sa Biblia, malapit na. Lalo pa ngayon. Nung nasay po ako mga 35 years ago, so sabi po, malapit na. Gising tayo, gising. Pero ngayon, lalo na, malapit na. Okay. So lahat po ng mga naririnig po natin sa Bible Seminar, ito ay mangyayari sa future. Ay isa-isa ay nangyayari sa nakikita po natin. Okay? Dumaan po tayo sa pandemya. Tapos ngayon, so narinig po natin yung mga bali-balita ng mga gera sa iba't ibang mundo. Okay? So, unti-unti nawawala po yung mga cash. Yung cashless society ay dumarating po. Okay? Yung buong mundong ito ay nagiging isa ngayon, one world government. Katulad po ng sabi ng Fidel Ramos. Okay? Sabi po niya nung 2015, within 15 years, magkakaroon ng one world government, isang komunidad, isang pamilya lang, isang neighborhood na lang. Yun po yung nangyari ngayon. So, pagdating po ng Panginoon Jesucristo, no more chance. Ito po yung meaning. No more chance. Anong chance? So, no more chance to evangelize. So, yung mga mahal po natin sa buhay na hindi pa ligtas, ano po yung hinihintay po nila? So, hinihintay po nila na tayo po ay lumapit sa kanila at mag-evangelize. Okay? Yun po yung reason bakit hindi pa tapos. Hindi pa dumating yung si Jesucristo. Pagdating po ni Jesucristo, so no more chance to evangelize them. Pagdating po ni Jesus, no more chance to grow. To grow. Kahit makano po yung savings po natin, kahit makano po yung ipon po, yung savings, ano po ba? Para sa gantimpala. Yung buhay po natin, yung ipon po natin harapan ng Diyos, ano pong ipon? Yung ating sacrifice. Lahat po ng ating oras na ginugol po natin para sa kalooban ng Diyos, yung ating luha, yung ating sacrifice, yung ating pagod, so, yung ating pawis, yung ating mga struggle para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon, yun po yung ipon, savings po natin. Pagdating po ng Panginoon Jesucristo, yun na lang. Tuloy-tuloy. No more chance na ipunin pa. Okay? No more chance to grow.
So bakit maraming warning sa Biblia about Jesus' second coming? Bakit maraming warning o mga promise po ni Jesus dito sa Bible? Babalik ako, gising ka, maging handa ka. Okay. Dahil ganun kalaki po yung meaning ng kanyang second coming. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Unang Thessalonica chapter 5, pumunta po tayo sa Unang Thessalonica chapter 5. Pagmula verse 1, Unang Thessalonica chapter 5 verse 1. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan meron isulat pa sa inyo. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. So sinabi po ni Apostol Pablo na hindi na kailangan isulat pa sa inyo patungkol sa second coming dahil lubos na nakakaalam. Kayo din lubos na nakakaalam na darating siya talaga. At yung kanyang pagdating ay kagaya ng magnanakaw sa gabi. Magnanakaw sa gabi. Bigla. Walang notice. Verse 3, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagtaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Unit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na inyo ay mabigla kayo gaya sa magnanakaw. Verse 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog kaya ng mga iba, kundi tayo'y mananatiling handa at magpakatino. So, Bula pa nung sa panahon po ng mga apostles, ito po yung pinaka-main topic sa Biblia. Pagbuksan po natin yung Biblia, so ano po yung pinaka-main topic sa Biblia? Alam po natin yung mga material na blessing, hindi po yung main topic sa Biblia. So bakit lagi po nila binabanggit po yung mga material na blessing pagdating sa Panginoong Jesucristo? Dahil hindi po nila alam yung Biblia. Wala silang idea kung ano pong nakasulat sa Biblia. Mga ilang talata lang po kinukuha po nila para sa kanilang pagtuturo. Pero yung main topic po sa Biblia ay ito, kamatayan po ni Jesus. Yun po yung pinaka-main topic. Namatay si Jesus. Okay. Yung Biblia po ay patungkol sa kamatayan, death, kamatayan, sacrifice. Sa buhay po ni Jesus sa mundong ito, hindi po siya nakaranas ng mga maginhawang buhay. Ipinanganak po si Jesus sa sapsaban ng isang hayop. Walang komot doon. Sa buong buhay po ni Jesus sa mundong ito, never po experience po niya yung mga kaginhawaan sa buhay. Natulog po siya sa mga bundok, sa ilang. So, kahit siya po yung galing sa Diyos, kapantay po siya ng Diyos, hinubaran po niya yung kanyang kaluwalhatian at nagpihis po siya ng laman ng tao, naging tao, ipinanganak siya sa mundong ito, bumaba siya sa lupang ito at namatay siya sa cross. Yun po yung storya sa Biblia. Namatay siya sa cross. Namatay. Bakit po siya namatay?
So, para yumaman tayo? Para malakas po yung ating katawan? Hindi po. Bakit bumaba siya sa mundong ito at ipinako siya sa cross? Upang dadali po niya tayo sa langit. Yun po yung pinaka-topic sa Biblia, yung storya, namatay siya sa cross at binuhay siya muli sa mga patay at babalik siya para kukunin po niya yung kanyang anak, yung mga Kristiyano. That's it. That's it. Yun ang katapusan, yun po yung ending story sa Biblia. Bilang isang tao na nabubuhay sa mundong ito, yung kalooban ng Diyos, ito po yung mga senaryo sa Biblia. Ganito po yung senaryo sa Biblia. Ito po yung mangyari, ganito. Ito po yung pinaka-ending storya sa history. Ano po yung kailangan po natin? Ganun pala yung ending dito. Ganun pala yung ending sa mundong ito. Kaya ano ang dapat kong gawin sa aking natitirang panahon sa mundong ito ay dapat natin isipin. Ito po yung gising. Pero maraming mga Kristiyano po ay tulog pa. Tulog pa. Anong ibig sabihin? Dahil sa tulog pa sa mga alalahanin sa buhay, tulog pa sa kasakiman, tulog pa sa mga kalasingan, yung mga enjoy. Busy po sa pag-aaral, busy po sa mga trabaho, busy po sa mga hanabuhay lang. Verse 6, kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo ay manatiling handa at magpakatino. Verse 7 at 8, basahin po natin, 3-1. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Unit, palibhasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-iibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. So, kailan po tulog? Gabi o araw? So, gabi, dapat matulog. So, kailan po lasing? Gabi, lasing. Gabi, lasing. Gabi, tulog. Pero tayo po, yung mga Kristiyano po, sabi dito, hindi tayo anak ng gabi. Hindi tayo anak ng kadiliman. Ano po yung posisyon po natin? Anak tayo ng liwanag. Anak tayo ng araw. Okay? Anak tayo ng liwanag. Yun po yung posisyon po natin. So, ibig sabihin, meron po tayong discerning spirit. Discerning. Ano po yung discerning? Okay? Lahat po ng mga taong ligtas ay binibigyan po ng Diyos ng discerning spirit para malaman po natin kung ano ang tama o mali. Kung ano ang mahalaga o hindi. Ito po yung discerning spirit. Galing po sa Holy Spirit. May idea po tayo. May idea po tayo. Kung ano ang kailangan kong gawin, kung ano ang kailangan iwasan. So, maaari po matulog tayo minsan. Maaari matulog po tayo dahil sa mga pagsubok sa buhay, dahil sa mga madaming mga alalahanin sa buhay. Maaari po, matulog po tayo minsan, saglit. Pero sino po yung gumigising po sa atin? Ginigising po tayo ng Holy Spirit. Ginigising po tayo ng Diyos. Gising ka, anak. Gising. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil lagi niya po tayo ginigising. Ginigising po tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng words of God, sa pamamagitan ng ganitong mga fellowship, sa sermon, ginigising po tayo ng Diyos araw-araw. Kung wala po ay tuloy-tuloy tayo tulog.
Tapos ano pa po dito? Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Isuot natin. So may connection po dito. Isuot si Kristo. Isuot natin baluti ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Balik po tayo sa Roma chapter 13. So Roma chapter 13. So bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. So malinaw na po ito. Yung kaligtasan po dito, sabi, ay kaligtasan ng ating katawan. Okay? Yung second coming of Jesus ay malapit na kaysa nung tayo ay sumampalataya, nung tayo ay ligtas. Okay? Verse 12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakpat ang mga sandata ng liwanag. So, iwaksi. Ano pong meaning iwaksi? Itabi. Okay? O tanggihan po natin. Tanggihan po natin o itabi po natin yung gawa ng kadiliman at isakpat. Ano pong ibig sabihin? Isakpat. Ano pong ibig sabihin isakpat? Isuot. Okay? Isuot. Isuot yung sandata ng liwanag. Kanina po, di ba? Yung baluti ng pananampalataya, baluti ng pag-ibig, yung helmet ng pag-asa ng kaligtasan. Okay? Kailangan po natin yung sandata. Kung walang sandata, so talo agad. Maraming mga kalaban po natin. Alam niyo po ba yung kalaban po natin? Tatlong enemy. Sino po yung enemy po natin? Tatlo. Sarili. Okay? Salibutan at Satanas. Okay? Tatlong S. Sarili, ito po yung pinaka-strong. Sarili. Okay? Yung pinakamalaking kaaway ay nasa atin sa loob. Sarili, sariling pagnanasa, sariling pag-iisip. Okay? Dapat patayin po natin yung ating sarili. Yung sariling pagnanasa, dapat patain po natin araw-araw. Sabi po ni Apostol Pablo, araw-araw namamatay ako. Anong ibig sabihin? Araw-araw, pinapatay po natin yung ating sarili. Araw-araw. Sariling isip. At salibutan. Okay, daming mga tukso ng salibutan ay lagi nandyan na. Okay? Lagi nandyan na po yung tukso ng salibutan ay target po sa atin. Okay? Tukso. Alam natin yung tukso. Temptation. Okay? Temptation sa pera. So, temptation sa lalaki at babae. Temptation sa mga alak. So, temptation sa mga bisyo. Alam po natin, nandyan na po lagi. Yung temptation ng salibutan, si Satanas. Okay. Sa likod po ng lahat po ng mga tukso at pagsubok ay si Satanas po ang kumikilos. Pag-uusik. So, kung walang sandata po ito, so talo po tayo agad. Talo. So, iwaksin na natin ang gawa ng kadiliman, ating isakpat ang mga sandata ng liwanag. Pumunta po tayo sa Ephesians chapter 6 po. Ephesians chapter 6 verse 13.
verse 11. Ephesians chapter 6, verse 11. Babasahin ko po. Isuot ninyo ang buong suotang pandigma ng Diyos upang kayo ay makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Okay. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa salibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritu ng kasamaan sa kalangitan. Sino daw yung kalaban po natin? Hindi tao, kundi si diablo. Pati po yung mga sitwasyon na ginagamit po ni diablo. Pati po yung tao na ginagamit po ng diablo. Yung mga problema na ginagamit po ni diablo. Yung mga temptation. Verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatak. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibikisan ng katotohanan, na suot ang baluti ng katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasak na pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong magsusukpo ang mga nakapoy na palaso ng masama. Verse 18 po, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang mga tapak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So dito po nakasulat po yung mga sandata, yung baluti, yung armor, yung baluti, yung armor. Okay. So, katotohanan, ang baluti ng katuwiran, nakasuot sa inyong mga paa. Yung pagiging handa para sa ebanghelyo. Yung kalasak ng pananampalataya, tapos helmet ng kaligtasan, at tabak ng Espiritu, yung words of God. Okay. Yung helmet, tapos yung tabak, tapos yung mga baluti ng katuwiran. Kung wala po tayong, tapos yung kalasik, yung kalasak ng pananampalataya. Yung kalasak ng pananampalataya. Kung wala po tayong sandata po ito, ay so paano po natin labanan po yung atake ng salibutan? So balik po tayo sa Roma chapter 13. Kaya patungkol po sa yung armor, yung sandata ng liwanag, nakikita po natin sa unang Juan Ephesians chapter 5, saka yung unang Thessalonica chapter 5, and unang Juan chapter 1. Doon po nakikita po natin yung sandata ng liwanag, yung position po natin. Yung anak tayo ng liwanag, tapos ibinibigay ng Diyos sa atin yung sandata ng liwanag para makaya po natin, para malaban po natin yung salibutan, para madaig po natin yung salibutan sa pamamagitan ng sandatang ito. Verse 13, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan
at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. So verse 13 po ay patungkol sa gawa ng kadiliman. So, ito po yung mga ginagawa nangyari sa gabi. Kalayawan, paglalasing, yung kalaswaang, yung malaswang mga bagay nangyari sa gabi, malaswang bagay. So ganito po yung nangyari sa ating panahon, yung huling araw. Kaya saan po sa Biblia po ay nakasulat, mga detail po ng mga bagay patungkol sa gawa ng kadiliman. So pumunta po tayo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1. 2 Timoteo chapter 3 Magbula verse 1, babasahin ko po ito. Unit unawain mo ito na sa mga huling araw darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwair sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habak, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, unit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka din naman sa mga ito. Ito rin po yung gawa ng kadiliman. So, gawa ng kadiliman. Sa huling araw, ano pong huling araw? Gabi na ito, gabi na. Huling araw. Last day na, gabi na, malapit na po yung umaga. So, kaya bilang isang Kristiyano po, so kailangan po natin malaman kung ano po ang nangyari sa ating panahon. Kung nasaan po tayo ngayon. Lumayo ka rin naman sa mga ito, lumayo ka. So, balik po tayo sa Roma chapter 13. Verse 14. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo, huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Yung put on the Lord Jesus Christ. Okay? Isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Isuot. So, pag-isipan po natin ito. Isuot. Isuot Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin isuot? So, ito po yung ating Christian living. Ito po yung salvation. Tapos, ito po yung ating Christian living. Tapos, ito po ay rapture. Okay? Three stage. So, habang lumalakad po tayo sa ating Christian living, si Kristo ay dapat mabuo sa atin, si Kristo. Sa madaling salita, lahat po tayo ay small Jesus. Small Jesus. Kahit anumang background po natin, so hindi po yung mahalaga. Kahit saan po tayo nag-umpisa, yung beginning hindi po mahalaga. Beginning. Iba-iba po yung ating background, tama po?
Sa tingin nyo, yung buhay ng mga tao sa mundong ito ay unfair o hindi? Sa tingin nyo? Unfair talaga yung buhay ng mga tao sa mundong ito. Unfair. Oh. Iba-iba yung mga sitwasyon po nila. May taong tumanggap ng 5 talento, may taong tumanggap ng 2 talento, may taong tumanggap ng 1 talento lang. Unfair talaga yung buhay dito. May taong ipinanganak na malakas yung katawan. May taong ipinanganak na may sakit. Inborn. May family history. Okay? May taong ipinanganak na matalino, may taong ipinanganak na hindi ganon. Yung family background, iba-iba. Kaya pag pinag-usapan po natin yung beginning, pag pinag-usapan po natin yung mga umpisa, yung buhay po natin dito sa lupa, kung saan po tayo nag-umpisa, unfair talaga, unfair. Pero ano po yung mahalaga po sa harap ng Diyos? Beginning o ending? Ending po yung mahalaga. Yung ending, pinaka-goal, target ng Diyos sa atin ay tayo po ay magiging katulad po ni Kristo. Yun po yung pinaka-plano ng Diyos. Kay saan po tayo ipinanganak, okay lang. Kahit anong lahi, Pilipino, Koreano, o ibang mga bansa, okay lang, hindi po yung mahalaga. Kahit mahirap, kahit dukha, mahirap na family, ipinanganak ka, may sakit ka, ganito yung mga beginning mo, okay lang. Kay saan po tayo nag-umpisa, hindi po yung mahalaga. Yung pinaka-target po ng Diyos sa atin ay ending. Dapat, sana, maging katulad po ni Kristo tayo, small Jesus. Paano po? Ito po yung issue, yung tanong. Okay? Yung ugali natin, yung character natin, yung character po ni Jesus, ano po yung ugali ni Jesus? Maamo ako, mapakumbaba ako, pero yung ugali po natin parang malayo pa kay Jesus. Parang impossible po ito. Paano ako magiging katulad po ni Jesus? Parang mission impossible. Ganito lang ako, ganito lang. Madalas ako matiso sa tukso ng salibutan, mahina pa, parang yung ugali ko ay ganun pa rin. Paano ako magiging katulad po ni Kristo? Parang sobrang layo. Ganun po ba? Ganun po ba yung isip natin? Parang mission impossible? Na tayo po ay magiging kagaya ni Kristo? Siguro ganun po yung sinasabi ni Diablo sa inyo. Ikaw, hindi pwede, hindi maaari yan. Yung ibang mga brothers, okay lang, pwede sila maging katulad ni Jesus, pero ikaw ay hindi pwede. Tingnan mo yung sarili mo, yung ugali mo, yung buhay mo, yung malayo ka, baksak. Lagi baksak. Yun po yung minsan ginagamit po natin sa ating testimony. Pag narinig ko po yung salita baksak, ay parang nalungkot po ako. Okay? Hindi ko gusto yung salitang baksak. So, kaya hangga't maaari po sana, wag po natin gamitin yung salitang baksak ako. Nakakalungkot po yan sa harap ng Diyos. Okay? Pag sinabi mo tingnan yung mga nanay at tatay dito, pag narinig mo yung sinasabi ng anak mo, tatay, mama, papa, baksak ako. Maganda ba? Pakinggan? Nag-fail ako sa buhay. Wala akong pag-asa. Baksak ako sa buhay ko. So, nakakalungkot po yan. Kahit anumang condition po ng mga anak, yung mga magulang ay may pag-asa pa. Anak, kaya mo yan. Okay? Huwag mong sabihin, baksak ka. May chance pa. Kaya mo yan. Bumangon ka.
Yun po yung puso ng magulang. Pag narinig ko po yung mga testimony ng baksak ako sa Christian living, anong ibig sabihin baksak? Buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo, araw-araw. Magbasa tayo ng Biblia, anong ibig sabihin baksak? Kumakain tayo, so nagpabasa ng Bible, nagpa-pray ka. Okay? Maaari tisot sa mga tukso ng salibutan, pero magsisi ka. Pagsisihan mo yung mga ginawang mali, bangon ka ulit. Bakit sabi mo baksak? Nalulungkot ang Diyos sa ganung mga isip natin. Put on Lord Jesus Christ. Tingnan po natin sa Biblia, Galatia chapter 4, verse 19. Galatia chapter 4 verse 19. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Chapter 3 verse 27. Galatia chapter 3 verse 27. Ito rin po, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Okay. So, lahat na sa inyo na binautismuan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yung isinuot si Kristo, yung suot, yung bihis, yung damit natin si Kristo. Dinamitan tayo ni Kristo. Okay. Kaya sa mata ng Diyos, sino tayo? Parang Jesus tayo, anak. Okay. Ibinihis si Kristo. Sa mata ni Jesus, anak tayo ng Diyos. Yung si Jesus po ay pinakapanganay, lahat po tayo ay kapatid. Ano lang sa damit lang, katulad ni Jesus, yung laman. Yung ugali ay ganun pa din, dati. Yung balat lang, si Jesus, hindi po. Si Jesus ay mabuo sa inyo, mabuo. Si Jesus ay mabuo sa atin. Chapter 2 verse 20, Galatia chapter 2 verse 20. So, basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Dito po sa Galatia, so nabasa po natin yung 3 talata. So, sabi dito, chapter 2 verse 20, sabi dito, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay sa akin, hindi na ako ang nabubuhay. So, ako ay ipinakong kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin? Ipinako ako. Namatay din ako. Yung dating ako ay patay na, namatay.
Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin? Pag sinabi natin, ligtas na ako, meron pong ganitong meaning na ligtas na ako. Okay? Maaari po isang tao nag-testimony sa bibig, ligtas na ako, na-save na ako, naniniwala ako, na lahat ng kasalanan ko ay natubos na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Nabanggit po niya yung dugo, yung kamatayan ni Jesus. Pero habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, unti-unti malalaman po natin kung anong ibig sabihin na namatay si Jesus para sa akin. So, ipinako, yung si Kristo ay nabubuhay sa akin, dito, tapos chapter 3 verse 27, lahat na binautismuan kay Kristo, so lahat ng laligtas ay binihis si Kristo. Tapos chapter 4 verse 19, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Nakakaranas ako ng hirap at panganganak, hirap ng panganganak. Okay. So yung growing process, sabi dito, nakakaranas ako ng hirap ng panganganak muli hanggang mabuo si Kristo sa inyo. Anong ibig sabihin? Yung growing, so dito po mahirap. Sabi po ni Jesus, nakakaranas akong ulit ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hindi po madali po ito, hindi madali. Yung kaligtasan, hindi madali. Okay? Para maligtas po tayo, namatay si Jesus. Okay? Namatay si Jesus para maligtas po tayo. Para lumago po tayo sa ating Christian living, kailangan din po makaranas ng hirap ng panganak. Hirap ng panganak. So, anong ibig sabihin? Okay. Sino po yung dapat mamatay dito? Si Jesus lang lagi mamatay? Si Jesus lang po ba lagi na mamatay? Para lumago po tayo sa ating Christian living, sino po yung dapat mamatay? Okay? Ako. Okay? Ako din dapat mamatay. Si Jesus lang lagi mamatay? Tapos ako sa langit? Masaya ako dahil ligtas na ako. Kung ganun po, walang growing dito. Walang growing. Para lumago po tayo sa ating Christian living, para mabuo si Kristo sa atin, ano po yung dapat mangyari? Ako ay dapat mamatay. Okay. Anong ibig sabihin mamatay ako? Yung mga sariling isip, yung dating pamumuhay, okay. Yung mga anumang sarili po natin, yung dating pagkatao, kailangan po natin patain. Para si Kristo ay mabuo sa atin. Hindi pwede dalawang Panginoon. Sa isang company, pwede po ba dalawang boss? Hindi pwede. Para Panginoon po ay maging may-ari po sa ating buhay, yung ako po ay dapat mamatay. Umalis. Dapat give away. Panginoon, dito po kayo umupo. Kayo po ang may-ari sa buhay ko, ako po ay lingkod. Servant na lang ako sa inyo. Hindi pwede dalawang asawa, hindi pwede dalawang may-ari, dapat isa lang. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, ako'y ipinako kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yung buhay ko, sa natitirang panahon sa buhay, Panginoong si Jesus ang may-ari, bagong may-ari. Siya po yung maghahari sa akin. Ako ay lingkod lang, lingkod. Para si Kristo ay mabuo sa akin.
Kaya sa Ephesians, chapter 4, verse 22, Ephesians chapter 4, verse 22. Hanggang 24, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng pandarayang pangnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo ay magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos at sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. So, alisin dating paraan ng inyong pamumuhay, alisin ang dating pagkatao. So, dating pagkatao. Sino po yun? Ako po yun, ako, dating ako. Dating pagkatao, sino po ito? Ako po yun, dating ako. Yung dating ako ay dapat mamatay. Alisin. So, Kolosas, pumunta po tayo sa Kolosas, chapter 3. Colossus chapter 3, verse 3. Sapagkat kayo ay namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga din kayo na kasama niya sa kalawalatian. Verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pagkikiyapit, karumian, masamang pita, masasamang pagnanasa, kasakiman, na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 7, ang mga ito rin ay nilakaran ninyo nung una, nung kayo ay nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngayon ay itakin ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, maruming pananalita mula sa inyong bibig. So, the same meaning, alisin, patain, itakwil, iwaksi, yung dating ako. So, tandaan po natin po ito, para lumago po tayo sa ating Christian living, sino po yung dapat mamatay? Ako. Ako po ang dapat mamatay. Para lumago tayo sa ating pagkakilala sa Diyos, para mabuo si Jesucristo sa atin. Pero wag po tayo mag-alala ng masyado. Ay, parang imposible yan. Kung ganun pa po, inisip po natin, Unang Korinto chapter 1, So, Unang Korinto chapter 1 verse
8 po, verse 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Verse 9, ang Diyos ay tapat na nasa pananampalataya niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesus Kristo na ating Panginoon. So ito po yung promise po ng Diyos. Siya, Panginoong Hesus Kristo, siya din ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. So, ito po yung promise. Magpapalakas po ang Panginoon sa atin hanggang sa katapusan. Meron po tayong kasama. So, hindi po tayo lang. Kung wala po tayong kasama, kung wala po tayong kasama, so paano po si Kristo ay mabuo sa atin? So, hindi maaari po yun. So, tingnan po natin yung ating sitwasyon. Parang malayo pa tayo. Malayo. Baby pa tayo. Malayo tayo. Okay? Paano po tayo abot? Parang hindi abot kaya. Hindi abot kaya. Sobrang layo, sobrang taas. Kaya give up, suko tayo, give up. Sumuko tayo agad. Sobrang taas, sobrang layo, suko agad. Okay. So, nalulungkot po ang Diyos sa iyo kung gano'n po yung isip mo. Ay, hindi pwede. Ganito yung sitwasyon ko. Okay. Yung standard, yung goal, yung standard na inaasahan ng Diyos sa atin, sobrang layo, ang layo, hindi ko kaya. Hindi ko abot kaya. Kung hindi abot kaya, sa budget, ano po yung solusyon nila sa mga shop? Kung hindi abot kaya? Installment. Installment. Yung solusyon po nila, installment. Para abot kaya. Anong ibig sabihin installment? Okay. Unti-unti. Unti-unti. Isang step, isang jump, hindi kaya. Pero pag unti-unti, small step. Okay. Step by step. Goes a long way. Okay. One step by one step goes a long way. Wag po masyadong mag-try isang big jump lang, big jump. Isang big jump, wala nangyari yan, big jump sa buhay. Pero one step, small move, one step. Kaya ba natin gawin? Kaya ba natin gawin o hindi? Big jump, mga 10 meters agad, hindi kaya. Pero 1 meter step, kaya ba natin? Hindi kaya? One chapter Bible reading. Kaya ba natin? One chapter? O hindi kaya? Ganun ba? Yung growing ay mag-umpisa po doon. One chapter reading. 10 chapter reading ay hindi kaya. Pero one chapter reading, kaya? 1 hour prayer, hindi kaya. Pero 5 minutes prayer, kaya ba? So, doon po tayo mag-umpisa. Ang mahalagang tanong po ay, willing ba tayong obey? Willing ba tayong obey? Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Para walang dungis po tayo. Kung titingnan po natin yung ating sariling sitwasyon ngayon, kalagayan, parang baksak tayo. Pero wag po natin sabihin yung salitang baksak mula ngayon, baksak akong Kristiyano. So kahit baksak po, kahit hindi maganda po yung ating Christian living, pero yung pag-ibig ng Diyos ay nandyan pa rin. Hindi po siya sumusuko sa inyo.
Kahit anumang nangyari, kahit anumang ginagawa po ninyo, hindi po siya sumuko sa iyo. Yun po yung tandaan po natin. Palagi po siya nandyan na naghintay sa inyo at nangmamahal sa inyo. Okay? Ang problema po ay minsan nawawala po yung ating faith. Okay? So, hindi ko kaya, hindi mangyari yan sa akin. Sa iba, mangyari yan, pero sa aking buhay, hindi yan mangyari. So, yun po yung kailangan po ninyo iwasan. May plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. May plano ng Diyos. Okay? Sa bawat isa sa atin, may plano ng Diyos sa atin. Maluwalhating plano. Huwag po natin compare sa iba. Okay? Individual, may plano ng Diyos sa inyo. Yun sana matupad po sa atin. So one step obey, another step obey, obedience, one step by one step. So pagkalipas ng mahabang oras, mahabang panahon, malayo na. Nagpay. Okay? Long distance. Kaya, para mabuo si Kristo sa atin, yun po yung growing sa ating Christian living. Kailangan, sino po yung dapat patayin po natin? Si Kristo lang lagi, patayin natin. Mamatay siya ulit. Tama na po yan, namatay na siya sa cross. Ngayon, ako ang dapat patayin. Para lumago tayo sa ating Christian living. Para mabuo si Kristo sa atin. Pero meron po tayong kasamang tulong. Sino po? Banal na Espiritu po ay lagi kasama po natin, tumutulong sa atin, gumagabay po sa atin. Siya po yung nagpapalakas po sa atin. Hanggang saan daw? Hanggang sa katapusan. Okay? Hanggang sa katapusan, may kasama po tayo. Tapos sa iglesia ng Diyos, sa church po tayo lumalago. Kapag hiwalay, parang isang sanga na hiwalay sa puno ay malalanta, matutuyo. Kaya ganun din po sa atin. So balik po tayo sa Roma chapter 13. So ngayon po, pinag-usapan po natin from verse 11 hanggang 14. So, it's time to wake up. So, ito na po yung oras ng gumising po tayo dahil madilim na, gabi na. Malapit na po yung umaga, araw. It's time to wake up. Tapos, kailangan po natin iwaksi yung gawa ng kadiliman, saka yung mga alalahanin sa buhay, yung mga pagnanasa ng yung kasakiman, isuot po natin si Hesus Kristo. Okay. Ito po yung kailangan po natin mindset sa lahat po ng mga Kristiyano na lumalakas sa huling araw. Okay, let's pray together. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, sa kabila ng katigasan ng aming puso. At madalas na po kami natitiso sa daming mga pagsubok at pagnanasa ng laman at pagnanasa ng salibutang ito. Nandyan pa rin po kami, Panginoon, na nagmamahal sa amin, naghihintay at nag-iingat sa aming Panginoon. Tulungan niyo po kami upang mabuo si Kristo sa aming pamumuhay Kristiyano at gamitin niyo po kami para sa inyong gawain.
sa kabila ng maraming pagsubok at pag-uusig sa aming buhay, hindi niyo po kami pinababayaan at ingatan niyo po kaming lagi sa lahat ng oras. Bantayan niyo po yung mga churches na nasa malaking pagsubok sa itong masamang panahon. Ingatan niyo po kaming lahat sa kanilang pag-uwi. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.